Nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral sa aklat ng Genesis, chapter by chapter, verse by verse. And we are now in chapter 3. We'll pick up chapter 3, verses 8 to 24. At ito po ay patungkol sa bunga ng kasalanan or the consequences of sin. So, sa Genesis chapter 1 hanggang chapter 2, pinakita kung paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng bagay. Iniligay niya remember, ang lalaki at ang babae sa Garden of Eden para alagaan ang kanyang creation. And sa lahat ng ginawa niya, sabi sa binasa natin, nung nakaraang pag-aaral natin, lahat ay mabuti at sapat na ang lahat para sa pangangailangan ng tao. Lahat ng ginawa niya ay mabuti at ibinigay niya ang lahat ng needs ng tao. Now, last Sunday, nakita po natin sa Genesis, dito po sa Genesis chapter 3, ang ikalawang theme po ang about sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. And ipinakita po dito kung bakit ang tao ay makasarili, kung bakit marahas, mapanira, at bakit kurap ang tao. Sa Genesis chapter 3 verses 1 to 7, nakita natin ang temptation ng serpent na kung saan pinapakita po kung paano natutokso ang tao sa kasalanan. And nakita natin na nagkasala si Adan at Eva nang hindi nila pinagkatiwalaan ng Diyos at sumuway sila sa Kanya. So kinain nila pinagbabawal na bunga mula sa punong nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. So nang gawin nila ito, naunawaan nila ang kanilang kasalanan, nakaramdam ng hiya, at sinubukan nilang magtago. And this morning, we will continue po sa verse 8. So may I invite everyone to stand up as I read the Word of God. Verses 8 to 24 po ang babasahin natin ngayong umaga. Follow me along as I read the Word of God, starting po sa verse 8. We'll pick up verse 8. Nang dapat hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?" Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," sagot naman nito. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw." Sa babae naman ito ang sinabi, "Sa pagbubuntis mo ay hirap ang daranasin, at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanaisin. Pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin." Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, "Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ng pinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, "Katulad na natin ngayon ng tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagbiningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay." And so, you may now be seated. So, makikita po natin dito kung paano nilapitan ng Diyos si Adan at Eva na nagkasala at nagtangkang magtakip gamit ang dahon ng igos. So, nilapitan ng Diyos ang mga nagkasala nang may awa at layuning i-restore sila sa fellowship sa Kanya. And this morning, pag-uusapan po natin ang bunga ng kasalanan na ginawa nila
at ang hatol ng Diyos at ang kanyang biyaya kahit po sila ay nagkasala. So in verses 8 to 13, it shows na ang bunga ng kanilang kasalanan sa kanila. And ang unang malinaw na bunga ng kasalanan ay ang kahihiyan. Yan po palagi ang dulot ng kasalanan, kahihiyan sa buhay ng tao. Tingnan niyo po verse 7. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. So, they did this because nahihiya po sila. Ang kahihiyan ang unang malinaw na bunga ng kasalanan ni Adan at Eva. So, pinapakita dito about ang spiritual na kamatayan dahil naputol ang relasyon nila sa Diyos. Ang kahiyan, it is a sign ng spiritual death. Kaya nahihiya sila sa kanilang sarili, lumayo sila sa isa't isa, and then napalayo sila sa Diyos, nahiwalay sila sa Diyos dahil sa kasalanan na kung saan tinangka nilang magtago. And bukod sa kahiyan na dulot ng kasalanan, remember, na ang kahiyan, unang kahiyan, hiya, palagi ang dulot ng kasalanan, nakita natin dito. Pangalawa ay ang takot. Takot. Tingnan niyo sa verse 8. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? So, this verse shows na mayroon silang regular na pakikipag-ugnayan o may regular na pakikipag-ugnayan ang Diyos kay Adan at Eva. Nakikipag-meet ang Diyos kay Adan at Eva. And so, this time na dapat sana ay puno ng joy, this became the moment ng fear dahil sa kanilang kasalanan. Dahil nga, yun nga po ang dahilan kung bakit nagtatago sila. Nagtatago na sila dahil sa kasalanan. Isn't it? Ganyan po ang dulot ng kasalanan. Kung hindi mo itinatago ang kasalanan, kung hindi man tinatago mo ang kasalanan, nahihiya ka. Yan ang dulot ng kasalanan. Ngunit si God, if you notice here, in His great mercy, God approached them kahit pa nagkasala sila. And hindi natin nakita na pinarusahan agad, kundi nagbigay siya ng way para i-restore, idil ang kanilang kasalanan at maranasan nila ang kanyang grace. And so si God ay lumapit sa tao na parang isang tao lang. And you notice dito sa binasa natin na naglalakad sa hardin. And it is in the same way, ganito din na dumating ang Diyos sa buhay natin, hindi po ba? Dumating si God, kahit tayo ay nagkasala, dumating si Jesus dito sa mundo na kung saan nagkatawang tao siya and lumapit po sa atin na mga makasalanan. Tingnan niyo po sa verse 9, as we continue, tinawag ng Diyos ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? And remember po, kapag dito sa binasa natin, hindi tinatanong ni God si Adan dahil hindi niya alam kung nasaan si Adan. Of course, alam ni God kung nasaan si Adan, kung saan siya nagtatago. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay at walang may tatago sa kanya. And so, ang kanyang tanong ay para harapin ni Adan ang kanyang kasalanan and ma-realize niya ang kanyang ginawa, ang kanyang nagawang kasalanan. So, nilapitan ni God sila na kung saan, obviously, na may biyaya, but at the same time, kinompronta ang kanilang pagkakasala. And notice with me in verse 10, natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. And so, bakit po sila nagtago? Dahil narinig nila ang Diyos at natakot sila. Bakit sila natakot? Dahil ayaw nilang mabunyag ang kanilang kahubaran. Sinabi ni Adan, natatakot ako dahil ako'y hubad. Hindi niya inaming, if you notice, hindi niya inaming, natatakot ako dahil ako'y nagkasala. Ang sinabi niya dito, natatakot ako dahil ako'y hubad. Dati, kung isipin niyo ng mabuti, kapag kasama ni Adan ang Panginoon sa garden, wala siyang takot kahit siya'y hubad. Now, ang problema ni Adan ay hindi ang pagiging hubad. Ang problema niya ay ang kasalanan. Gaya niya, likas sa atin na mga tao na itago ang ating pagkakasala. Natatakot tayong mabunyag. Kaya nagsisinungaling tayo. Pagtatakpan natin ang mali, umiiwas tayo, iniiskipan natin ang usapan, umiiwas tayo, naninisi tayo ng iba, binabaling natin ang usapan at minsan nagagalit pa tayo at sasabihin natin, bakit mo ko ina-accuse? Wala ka namang pruweba. Hindi po ba?
Minsan, natural sa atin na umiwas kay Lord kapag tayo nagkakasala. Marami ang iniisip na hindi tayo sapat na banal para lumapit kay God. Ngunit hindi niya kailangan ng perfectong buhay. Ang kailangan niya pusong nagsisisi at handang maging banal. And obviously, ang mga nagsisisi ay umaamin sa pagkakasala. Hindi natin kayang maging banal sa sarili nating lakas. Ngunit kapag lumapit kayo kay Jesus, and that's it begins ang ipanganak muli, ang transformation sa pamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Magsisimula ang kanyang Holy Spirit na baguhin tayo ng dahan-dahan. Ang pagtatago mula sa Diyos, gaya ni Adan, ay walang saysay, hindi po ba? Walang saysay ang pagtatangka na itago ang kasalanan sa Diyos. Kahit nasaan tayo, nakikita tayo ni God. Kaya hindi natin may tatago ang ating kasalanan at ang ating sarili sa Kanya. Lalo na siya mismo ang lumalapit sa atin. He wants to pour out His grace and surround us with His love. So, ang bunga ng kasalanan, again, kahihiyan at takot. And mula sa dalawang ito, sumunod ang ikatlong bunga ng kasalanan. Sisihan. Sisihan. Verse 11, tingnan nyo. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Once again, hindi nagtanong si God dito para makakuha ng information. Ginamit niya ang tanong upang ipakita kay Adan ang kanyang puso na hindi na mabuti dahil sa kanyang pagsuway. Bagamat malinaw po na nahuli na sila sa kanilang kasalanan, sa halip na umamin, itinuro niya ni Adan ang sisi sa iba. Tingnan niyo sa verse 12. Kasi pinakain po ako ng babaeng binigay ninyo sa akin tungod ng lalaki. So, Adam pointed his finger kay Eve. Kasalanan ni Eva. Sinabi niya na siya nagbigay sa akin ng bunga mula sa puno. Na parang sinasabi niya, Lord, kasalanan niya ito. Siyang nagbigay sa akin, kaya ako kumain. Ano pa nga bang magagawa ko? Asawa ko siya . And more than that, more than pointing his finger kay Eva, sinisi rin ni Adan si God. Sinabi niya, notice with me sa binasa natin, ang babaeng ibinigay ninyo sa akin. Ang babaeng ibinigay ninyo sa akin para sinasabi niya, Lord, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang nagbigay sa kanya at naglagay sa kanya sa harden. And so in this way, ang unang tao at ama ng sangkatauhan ang naging unang nagbato ng sisi sa iba. Hindi ba't ganito rin tayo, mga kapatid? Madalas nating dinideny ang ating kasalanan at ibabato ang sisi sa iba. Gumawa si Adan ng pattern. Notice with me, pattern ng kasalanan dito at nakita natin ang bunga nito. Ang pagsuway na humantong sa kahihiyan. Ang kahihiyan ay nagdulot ng takot. Ang takot ay nagtulak sa pagtatago. At ang pagtatago ay humantong sa pagsisisi sa iba. And so, follow the leader. Kung anong ehemplo, ang problema, kung anong mali, yun na tinularan. So, sinundan ni Eva ang parehong pattern nito. So, di ba, si Adan, pinalo si Eva, yung mali. Si Eva, pinalo din si Adan, yung pattern niya, mali rin. So, this is nangyayari ngayon, kung anong mali, yun ang karaniwan na sinusunod. Pero pag tama, minsan, ini-ignore lang or tinatawanan lang. Verse 13, tingnan nyo. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po nilinlang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. So, ang sin ay nagdudulot ng spiritual death and separation. You know, inihiwalay po tayo nito mula sa Diyos and also sa mga loved ones natin. Now, dahil sa kasalanan, nahiwalay sina Adan at Eva mula kay God at sa isa't isa. And so, si Adan, if you notice, si Adan, ay sinisi ang babae at ang Diyos, habang si Eva ay sinisi ang ahas. Again, madalas ganito rin tayo. Lagi nating sinisisi ang iba. Ang asawa, ang anak, ang magulang, ang guro, ang boss, kapitbahay, siguro ang churchmate, maliban sa ating sarili. Excuse palagi ang ating sarili. Nang isa pang bunga ng kasalanan po ay yung guiltiness. Pakiramdam ng guiltiness. Sa uli, kailangan nilang, aminin ang katotohanan. And we read na sa wakas, finally,
Adam admit na sabi niya, kumain ako, and also Eve, sinabi niya, kumain ako. So, we cannot hide po kay God. Hindi mo kaya makapagsinungaling sa Diyos o gumawa ng palusot forever sa harapan ng Diyos. And so, binigyan tayo ng Diyos ng budhi, ng konsensya. It reminds us, it always convicts us, and ang iyong konsensya na yan, nagpapaalala sa atin na ipagtapat ang iyong kasalanan. I-admit ang iyong kasalanan, or else, there's no repentance sa buhay mo. Sinasabi po sa Kawikaan 28, versikulo 13, ang nagtatago ng kanyang kasalanan, ang nagkukubli ng kanyang kasalanan, ay hindi na mapapabuti. You will not be blessed kung tinatago mo ang iyong kasalanan. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. And so, when we sin, dalawa lang ang ating pagpipilian. Una, ginawa nila, itago ang kasalanan, gumawa ng palusot, bigyang katwiran, sisihin ng iba. But notice, kahit na maitago natin ang ating kasalanan sa tao, mananatili pa rin yung pakiramdam na guiltiness. Guilty. You will not be set free unless you ask for forgiveness, you admit, and you repent. Kapag hindi natin po pinagtapat ang ating kasalanan, mararamdaman natin ang bigat ng ating kasalanan gaya ng naramdaman ni David. Basahin ko po sa inyo. Awit 32, verses 3 to 4. Psalm chapter 32, verses 3 to 4. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. So, ang isa pa nating choice, una, you can choose na itago, gumawa ka ng palusot, hindi mo aminin, hindi ka magsisi. Or, ang pangalawang pagpipilian is to repent. Magsisi ka, ipagtapat ang iyong kasalanan. And so, ito yung ginawa ni David in Psalm chapter 32, verse 5. The same chapter. But verse 5, sabi po ni David, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y pagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. So, ang ipagtapat ay ang pag-amin na totoo ang tungkol sa iyong nagawang kasalanan. Hindi ka nagdi-deny, hindi totoo. But you admit ang katotohanan na nakagawa ka ng mali, ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Kapag pinagtapat mo ito, para bang sinasabi mo, oo, nagkasala ko at alam kong mali ito. So, ang magsisi ay ang talikuran ng iyong kasalanan and magbalik loob sa Diyos. Sinasabi mo, I went through a wrong direction, maling landas, ngunit ngayon sa tulong ng Diyos, babaguhin ko ang direksyon ng aking buhay. Ang kasalanan po ay may kabayaran, may cost po palagi, at ito ay suffering. Hindi pinagpalang buhay. Hindi mo maiiwasan ito. Especially, sinabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So remember, it separates us and it destroys our relationship to God and even sa kapwa natin. Sa Genesis chapter 3 po, makikita natin kung paano nasisira ang bawat relasyon dahil sa kasalanan. So, sin destroy our relationship to God. Remember that. Remember na it destroy our relationship sa Diyos, sa ating sarili, sa kapwa natin tao, sa ibang tao, and sa mga nakapaligid sa atin. Now, let's go sa hatol ng Diyos sa kasalanan. So, we talked about bunga ng kasalanan. Now, let's go sa hatol ng Diyos sa kasalanan. Verses 14 to 19. So, kung napansin nyo, unang kinausap ni God ang ahas, pagkatapos si Eve, and lastly si Adan. So, different na, iba-iba na hatol ang binigay sa bawat isa sa kanila. Now, notice with me, ang unang kinausap ni God ay ang serpiente, ang ahas. So, in verse 14, tinanong ni God ang lalaki at babae upang bigyan sila ng pagkakataong magsisi. Ngunit hindi niya tinanong ang ahas. If you notice, hindi niya tinanong ang ahas dahil hindi ito mabibigyan ng habag. Sa halip, isinumpa ng Diyos ang ahas, pati si Satanas, na gumamit sa serpiente upang gumawa ng kasamaan. Read with me verses 14 and 15. Tingnan niyo po. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ay ikaw ang
tutuklaw. So, sinabi ni God sa serpente in verse 14 na gagapang ito gamit ang kanyang tiyan at kakain ng alikabok. So, this is sign ng kakahihiyan, ganap na kahihiyan sa kanya. And behind of this serpent, si Satanas ang tunay na hinatulan na nakatakda sa buhay na puno ng defeat, pagkatalo. So, inakala ni Satan na magtatagumpay siya. Remember, nais ko yung palala sa inyo, inakala ni Satanas na magtatagumpay siya sa pagpatay, pagpapako kay Kristo sa cross. And pagpigil sa plano ng Diyos. Ngunit alam natin obviously na pinakadakilang tagumpay na ginawa ng Diyos ay ang cross. Sa kamatayan at sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ, tuluyang natalo si Satanas. So, you may notice, you may observe na pinapayagan ni God si Satanas na manalo sa ilang laban, but he is defeated na. Natalo na siya sa huli. Pinupusiya dito sa Genesis chapter 3 at natupad sa cross. Sa Genesis 3 verse 15, sinabi ni God na patuloy ang laban sa pagitan ng mga offspring ni Eva at mga offspring ng serpiente, ngunit ang tagumpay po ay sa Diyos at sa mga nananalig sa Kanya. According po dito sa binasa natin, it will continue, this battle will continue between sa lahi ni Satanas at sa lahi ng babae. So this is not a simple battle na kay Eva lamang, kundi ito po ay pangmatagalang pagtutunggali sa kasaysayan sa pagitan ng mga makasalanang mga anak ni Satanas at ng mga anak ng Diyos sa pananampalataya. Now, in verse 15, tinatawag ko itong proto-evangelium o unang ebanghelyo, because this is a prophecy about sa pagdating ng Messiah, ng Panginoong Heso Kristo. So, bagaman hindi palubos na naunawa ng mga unang mababasa nito, this verse shows about sa huling battle sa pagitan ni Satan at ni Jesus. And we know, sa cross, tutuklawin ni Satanas ang sakong ni Jesus at literal na natupad ng ipako si Jesus sa cross. But sa pagkabuhay ni Jesus at ikatlong araw, dito natupad ang propesya na nandurog ang ulo ni Satanas, or in other words, natalo si Satanas. So mula pa sa simula, pinupesiya na po, nakasaad na ang kanyang pagkatalo at tiyak na ang tagumpay sa Diyos. And so despite ng pagkakasala ng tao, naririto pa rin po ang biyaya ng Diyos. And bagamat karapat-dapat sanang hatulan si Adan at Eva ng walang hanggang kamatayan dahil sa kanilang kasalanan, sa halip ay pinangako ni God ang pagkatalo ni Satanas at ang tagumpay ng tagapagligtas mula sa lahi ni Eva. Now let's go ang hatol ni God sa babae. Verse 16, tingnan niyo po, sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanaisin, pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. So, mothers, alam niyo na po kung bakit masakit ang panganganak. So, si Eva bilang ina, magsisilang ng mga anak, ngunit may kasamang hirap, kasamang sakit. Ang hatol ng Diyos, it affected hindi lang sa panganganak, kundi also the relationship of women and men. So, instead na mayroong pagkakaisa, magkakaroon po ng patuloy na fighting, alitan sa bawat isa. Tingnan niyo po, basahin natin verse 16, ang asawang lalaki iyong nanaisin, pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Bihira po ang word dito na nanaisin. In Old Testament, ginamit ito sa Psalm chapter 4 verse 7 para sa mga lalaki na nagdi-desire sa kanyang asawang babae. And in verse 4, kay Cain naman ang kasalanan na nagdi-desire kay Cain. And here in verse 16, sinasabi na magnanais ang babae sa kanyang asawa at ang lalaki ang siyang mamumuno, magro-rule sa kanya. Now, kung si Cain ay dapat mangibabaw sa kasalanan, ganoon naman ang lalaki sa babae. Maaaring ibig sabihin po nito, you will desire na pangunahan ng lalaki, mangibabaw sa lalaki, kontrolin ang lalaki, ngunit siya ang magro-rule sa iyo. Siya ang mamumuno sa iyo. And pinapakita po nito ang likas ng kahinaan ng bawat kasarian. Ang babae may tendensiyang kontrolin ang lalaki, at ang lalaki may tendensiyang maghari-harian, mangibabaw. And so, taliwas po ito sa perpektong isang laman na relasyon bago ang kasalanan. And that's why tinuro ni Paul na upang maibalik po ang tunay na intimacy ng babae at lalaki, dapat magpasakop ang babae sa lalaki at ang lalaki dapat mahalin at mag-lead ng may sakripisyo. So, ang pag-lead, pag-rule ng lalaki sa family ay hindi bunga ng kasalanan. Si Adan po ay leader na bago pa nagkasala ang tao.
Ang kasalanan po ang nagdulot ng alitan sa mag-asawa. And so ang babaeng may takot sa Diyos, godly woman, dapat pigilan ang sarili sa pagnanais na kontrolin ng asawa. At ang lalaking may takot sa Diyos ay dapat pigilan ang sarili ng pagnanais na maghari-harian o mangibabaw ng walang pagmamahal, mamuno ng walang pagmamahal. And pareho na tinuturuan po ang bawat isa na magmahalan. Ang alitan at inggit ay dapat na mapalitan ng pagmamahalan. Respect sa bawat isa. Now, notice ang hatol ni God sa lalaki, verses 17 to 19. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbawal kong bunga. Dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So nagkasala si Adan, hindi lang sa pagkain ng pinagbabawal ng bunga, kundi pati rin sa pagpayag na pangunahan po siya ng kanyang asawa. Sinabi ni God, dahil pinakinggan mong tinig ng iyong asawa, you notice that in verse 17. And that means, pinili niyang sundin ang babae kaysa sundin si God. Iniwan niya po ang tungkulin na mamuno sa pamilya. And so, nakipag-agree siya, sumang-ayon sa pagsuway ng asawa. Si Eva ang nag-lead kay Adan, samantalang si Adan ang dapat na nag-lead sa kanya. Alam niyo po, ang godly na asawa ay dapat makinig. You know, if a wise husband po talaga will listen to his godly wife. Ngunit kung ito po ay against sa salita ng Diyos, hindi po dapat na sundin ang tao ng higit sa Diyos. Nagkasala po si Adan dahil iniwan niya po yung kanyang rule, ang kanyang tungkulin na mag-lead, at inilagay niya ang kanyang asawa na mas mataas kaysa kay God. And so, because of this, pareho pong mga mag-asawa nagdudusa, nagsasuffer ang marriage dahil po hindi po sentro ang Diyos. And malinaw na ang lalaki ang may accountability sa pamilya. And listen, si Adan po ay nakinig sa kanyang asawa imbis na kay God. And this is wrong. Dapat tayong maging maingat na yung mga loved ones natin sa buhay hindi tayo dalhin sa pagkakasala. Dapat tayong maging maingat na hindi tayo ilayo ng ating mga loved ones sa Diyos, kundi dapat sila naglalapit sa atin sa Diyos. Minsan, ang mga taong malapit sa atin, ang mga loved ones natin close sa atin, ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala. But don't forget na ang ating unang love dapat sa ating buhay, ang unang pagmamahal natin ay kay God. At siya dapat ang sundin ng higit sa lahat at kanino man po. Kung mahal natin si God, higit kanino man, higit sa lahat ng bagay. Now, ang judgment ni God ay may dalawang parts po. May dalawang part. Sinumpa ang lupa at ipinataw ang kamatayan. Ang sumpa sa lupa, it means na makakaranas ang tao ng hirap. Pag nagtatrabaho na siya, mahirap. Sinabi ni God kay Adan, sa pawis mo kakainin ang bunga ng lupa sa lahat ng araw ng iyong buhay. So wala nang madali para kay Adan noon sa Garden of Eden. Pitas lang, kuha-kuha lang. Okay, eat all you want. Or maaari mong kainin lahat ng gusto mo. Eat all you can, kumbaga sa restaurant. So, but now, kailangan niyang pagpawisan, pagpaguran, lahat ng bunga na kung saan magmumula sa kanyang pagtatrabaho. So, verse 18, tingnan niyo po, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. So, ang dami ng hirap na kailangan bago makapag-ani ng magandang ani. Ito po patunay ng pangmatagalang bunga ng pagrebelde ng tao sa Diyos. So, you notice ang malalang taggutom na nangyayari. It is a result of curse mula sa pagbagsak ng tao. Dahil hindi na nagbibigay ng bunga lupa gaya ng dati. Bago pa bumagsak ang tao sa kasalanan noon, sagana sa bunga, sagana sa ani. At you can imagine na matataba ang mga bunga, malalaki ang bunga, sagana sa pagkain ang tao. But because of sin, naging limitado at naging mahirap. And so, ang pagtatrabaho po ng tao na kung saan nakakapagod at madalas ito po yung sentro ng buhay ng tao. And so, no one can escape this curse. Marami nagnanais na yumaman para guminhawa, kaya gagawin kahit illegal na gawain. Marami.
naghahanap ng swerte, tataya ng loto para guminhawa ang buhay at gumawa ng mga illegal para guminhawa ang buhay, pero inilalagay lamang ito ang ating buhay sa malaking kapahamakan at inilalagay ang buhay natin sa swerte imbis na pinagpalang buhay. And so this is part na ngayon ng buhay ng tao. Kailangan magtrabaho ng tao. Ngunit pwede naman maging magaan po itong trabaho, pagtratrabaho natin, kapag isinama po natin si Kristo sa lahat ng ating ginagawa. In fact, sinabi ni Paul, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Colossians chapter 3 verses 23 to 24. And I understand, minsan ayaw natin magtrabaho dahil sa hirap, dahil hindi sa trabaho, kundi dahil sa kasalanang nakapaligid dito, kasakiman, inggit, panlilinlang, ambisyon. This is the consequences po ng pagbagsak ng tao. And minsan kapag naglilingkod tayo sa Diyos, may mga tinik at damo pa rin sa ating mga ginagawa. Nais natin maglingkod ng buong puso, ngunit minsan ang flesh natin naghahangad ng papuri, pagkilala, palakpak ng tao mula sa tao. Now, sa Biblia, ang tinik po ay simbolo ng sumpa at ng mga hadlang na pumipigil po sa atin na gawin ang gawain sa Panginoon. And you remember, yung koronang tinik na inilagay kay Jesus nang unang pagdating niya dito, inilagay sa kanyang ulo para pasanin ang bigat at sumpa ng kasalanan. Ang sumpa sa lalaki at babae, it is a punishment, parusa, ngunit God is so gracious na ang nais niya iparanas sa atin ang biyaya niya. Ang hirap sa trabaho, alam niyo po ang hirap sa trabaho, though mahirap magtrabaho para kumita. Pero sometimes it helps us na when we are busy po, it prevent us na makagawa ng kasalanan imbis na puro scroll na lang sa social media at minsan may nakikita pa na hindi maganda doon. Pag busy ka, may ginagawa ka, it prevents you sa pagkahulog sa kasalanan. It becomes also a blessing for us, para sa atin. And ang pagiging busy ang paggawa, it strengthens us. You notice na walang ginagawa, kaurugan na kaupo. Ano nangyayari sa katawan? Walang energy, mahina, mabagal. Nag-iiba din ang hugis. Hindi po ba? And work, it can be part of exercise. Tama po ba? Yes, it's a curse, but it can be also a blessing sa atin. Tama po ba? So, and yung tinik, thorns and thistles, sinabi po dito, yung tinik at damo, it can be a grace because it helps us na magdepende pag nararanasan natin ang suffering, ang hirap. It helps us, it draw us closer sa Panginoon na magdepende, Lord, nahihirapan ako. Tulungan mo ako, gaya ng ginawa ni Pablo. Panginoon, I have turned off the flesh. Nahihirapan, may tinik. Nahihirapan ako. Pero sabi ni God, ano sabi niya? My grace is sufficient for you. When we go sa suffering, it helps us na magdepende sa Diyos. Kaya po naririnig natin, pag minsan may tao, pag maganda ang buhay, kung ang tao bigyan mo ng magandang buhay, mahinumdum pa ba siya sa Ginoo? Not everyone, not all. Generally, pag walang mga pagsubok, di rin na hinumdum mag-pray, kaya maupay naman ang kamutangan. But pag may mga suffering, Lord, we kneel down sa harapan ng Diyos, Lord, heal me, Lord, provide. Lord, you are our great provider. Di po ba? Yes, suffering is a part of course, but God can use us para maging blessing din sa ating spiritual na relasyon sa Ginoo, para tayo lumago. So in general, ang curse na ito ay ginawa hindi lang para parusahan ang tao, kundi para turuan tayo na iwasan ng kasalanan, maiwasan ng kasalanan. And it teaches lesson also. Remember, pinasan ni Jesus ang curse, ang sumpa ng mundo upang tubusin tayo at upang maibalik tayo sa Diyos. And we know na dinurog niya ang ulo ni Satanas, tinalo niya si Satanas at ang kasalanan magpakailanman, so that you will not think na hindi ka maaaring makalaya sa kasalanan, but maisip mo na maaari ka magkaroon ng tagumpay sa kasalanan, maaari ka makalaya sa pagkagapos sa kasalanan dahil ginapi ni Jesus si Satanas at ang kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Tama po ba? Secondly, si Adan mismo, he experienced physical death.
He will experience, and he experienced this, ang physical na kamatayan. Sinabi ng Diyos, verse 19, notice, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ka, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So, pinahayag po ni God na ang kasalanan ng tao ay may hatol, at ang hatol niya ay kamatayan. Galing tayo sa alabok, at sa alabok din tayo babalik. And so, simula po na magkasala si Adan, ang kamatayan po, ito na po palagi ang kaaway ng tao. Kaaway ng lahat, ang kamatayan. And no one can escape sa kamatayan. It is for sure, tiyak ang salita ng Diyos, na kung sinabi ng salita ng Diyos, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, it will not change. And this is the reason why, kung bakit kailangan natin ayusin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, bago tayo mamatay, bago dumating ang ating oras. Sinabi ng Biblia sa Hebrews na in-appoint na, nakatakda na ang panahon natin kung kailan tayo mamamatay. Pero bago tayo mamatay, bago ka mamatay, bago dumating ang oras mo, make sure na naayos ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. So, God allows na may aranasan po natin ang bunga ng kasalanan. Minsan dahil sa ating ginagawa, consequences po na experience natin, mismo dahil sa ating maling desisyon, maling tinahak na landas, maling ginagawa. But minsan din, dahil sa kasamaan ng mundo, maraming mga naapektuhan ng mga Kristiyano because of the wickedness ng sangkatawan, ng mundo. Pero we know na may pag-asa, and that hope ay ang biyaya ng Diyos sa mga makasalanan. Verses 20 to 24, that's what we see. The grace of God sa sinners. And so, ano ang biyaya niya dito in verse 20 to 21? Pinagkalooban ni God sila ng covering, takip para sa tao. Verses 20 and 21, basahin ko po. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatawan. Ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. So, tinawag ni Adan na ang babae, ang pangalan ng babae ay Eva. Ibig sabihin, nagbibigay buhay. Yung pong ibig sabihin ng Eva, nagbibigay buhay. At yan naman talaga ang ginagawa ng babae, di ba? The giver of life, di ba? Ang babae mo nanganganak at nagsasalba sa mga na dinadala nilang bata, di po ba? And even though hindi pa nanganak si Eve, ito ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. And I believe this is Adam's response ng may pananampalataya sa pangako ng Diyos about na pinangako ng Diyos na about na sa Savior. May parating na Savior sa pamamagitan ng babae na prophecy sa verse 15. And so, he accepted the consequences ng kanyang kasalanan and judgment ni God. But he believes na darating ang dudurog sa ulo ng ahas. And that's why tinawag niya ang babae na Eva, ang ina ng lahat ng buhay bago pa siya nagdalang tao. Now remember church, na ang kaligtasan lagi pong nagmumula sa pananampalataya sa pangako ng Diyos. And so before dumating si Jesus Christ, notice, observe niyo po dito, sa binasa natin, nakatingin na si Adan sa hinaharap ng may pananampalataya tungkol sa pagdating ng Savior, na may dudurog sa ulo ng ahas. Okay? Matatalo si Satanas dahil may tagapagligtas na darating. And mula nang dumating si Kristo, we look back sa Kanya. Tumitingin tayo pabalik sa Kanya ng may pananalig sa Kanya at sa ginawa niya doon sa cross. So, sa lahat ng panahon, ibinibigay ni God ang kaligtasan through what? Through sa pananalig. Binibigay niya kanino? Sa mga nananalig sa Kanya. So nanalig si Adan sa salita ng Diyos. Verse 21, ang mag-asawa ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. So this verse shows kung paano tayo nililigtas ni God. And we know obviously, God saves us through Jesus Christ. But this verse gives us 4 important points. Mahalaga po ang punto dito sa paggawa ni God ng damit na yari sa balat ng hayop. Una, remember na kailangan ng tao ng panakip sa kanyang kasalanan. Kailangan ng covering. Lahat tayo nangangailangan ng covering. Now, notice with me na hindi gumana ang dahon ng igos. Ang unang takip nila sa kanilang kahubaran ay ang dahon ng igos, pero hindi gumana. Madalas sinusubukan ng tao na takpan ng kasalanan sa pamagitan ng pagiging reliyoso, filosofiya, pagiging abala, mabubuting gawa, o iba pang mga bagay. Ngunit wala sa mga bagay nito ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan at makakapagligtas sa atin. Tandaan po natin. And pangatlo, si God ang gumawa ng pantakip sa kanilang kahuburan. Tanging ang Diyos ang makakapagbigay ng tunay na covering, panakip. Siya ang kumikilos upang matakpan tayo.
Walang nagawa sina Adan at Eva. Lahat po ay gawa ng Diyos. Though gumawa sila ng covering pero useless. Dahil ang final na covering nila ay ang balat na mula sa hayop. Lahat ay gawa ng Diyos. And hindi natin matatanggap ang salvation, kaligtasan sa sariling paraan. Kailangan nating hayaan siya magbigay tulad ng ginawa ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And lastly, ang panakip na ibinigay ng Diyos nangangailangan ng kamatayan ng inosenteng kapalit. Pinatay ang hayop para magkaroon sila ng takip. Pinatay ang isang hayop para makagawa ng balat na isusuot ni Adan at Eva. And this shows na walang takip sa kasalanan kung walang pagdaloy ng dugo. Bagamat hindi sapat ang dugo ng hayop, ito'y anino ng darating sa hinaharap ng pagtigis ng dugo ni Kristo na tunay na nagtatanggal ng kasalanan natin. And so, it is only sa pagtanggap ng covering na mula sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ, ang kordero ng Diyos, we will receive ang buhay na walang hanggan. It is only through Jesus Christ. So verses 22 to 24, it's about now God's place a guard, cherubim, naglagay siya ng bantay sa bungang kahoy na nagbibigay buhay. Matapos bigyan ng dami si Adan at Eva, pinalaya sila sa Garden of Eden. Notice with me verse 24, pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumita siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. And so, sa pamagitan ng pagkain ng sa puno na nagbibigay ng kaalaman po ng mabuti at masama, naging parang Diyos ang tao sa paningin niya na nakakaalam na ng mabuti at masama, ngunit hindi sa paraan ng Diyos. Alam niyo po, alam ng Diyos ang mabuti, hindi po ba? Alam ng Diyos ang mabuti dahil ang Diyos po ay mabuti. Dahil po siya ay mabuti. Alam niya ang masama dahil hindi siya masama. Alam ng taong masama dahil siya mismo ay masama. Nagkasala. And so pinalaya sila ng Diyos. Kung pinanatili sila doon sa Garden of Eden, nakakain sila ng bunga na nagbibigay buhay na walang hanggan, mananatili na po ang kasalanan habang buhay. And that's the purpose. Kailangan nilang umalis. And plus the prophecy na mayroong darating na tagapagligtas, na ililigtas sila, ang tao sa kasalanan. Let's finish verse 23 and 24. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na cherubim. Naglagay rin siya ng espadang nagdiningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. So, nang pumasok po ang kasalanan sa mundo, naging mahirap ang buhay ng tao at nawala ang punong kahoy ng buhay. This tree na nagbibigay ng buhay. And so to save us mula po sa kasalanan at sa kamatayan, Jesus came, dumating ng Savior, and binuksan niya po ang daan, pabalik sa punong nagbibigay buhay. At sinabi niya sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Take note, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, sa langit, kundi sa pamamagitan ko, pamamagitan ni Jesus. Si Jesus Christ, ang walang kasalanan, kordero ng Diyos. He died on the cross para magkaroon ng covering sa ating kasalanan. Mahugasan tayo sa ating mga kasalanan. And He gives eternal life sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. And kung hindi mo pa pinagkatiwalaan ang Panginoong Yesus sa buhay mo bilang iyong tagapagligtas mula sa kasalanan, sa kamatayan, then it is the time. Now is the time na gawin mo ang pagpapasyang ito. Talikuran mo ang iyong kasalanan, kapatid. Huwag mong nang subukan na takpan palagi ang kasalanan mo. Huwag mo subukan na palaging pagtakpan. Lumapit ka kay Jesus, ang tagapagligtas natin, na namatay at muling nabuhay po para sa atin. And it is only accepting His forgiveness na magkakaroon ka po ng buhay na walang hanggan at bagong buhay. God will change you. God will transform your heart. God will transform your life. But if you are a believer na ni Kristo, kung nananalig ka na kay Kristo, here's the question for you, para sa mga nananalig kay Kristo. Meron pa bang kasalanan sa buhay mo na hindi mo pinagtatapat? Meron pa bang kasalanan sa buhay mo na hindi mo pa inaamin?
Dahil kung hindi mo aaminin ang kasalanan mo, then walang repentance. Hindi ka magkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Remember, namatay si Jesus para sa lahat ng iyong kasalanan. Past, present, and the future. And remember, sinabi sa salita ng Diyos na siya po ay tapat, na patatawarin ka at lilinisin sa lahat ng iyong karumihan. Kung lalapit ka ngayon sa Kanya, aaminin mo ang iyong pagkakasala. Hingin ka ng kapatawaran. Let's pray. Let's bow our head. Ama namin, salamat po na binigyan ninyo kami ng paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit na nagkasala kami, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na naging available pa rin sa pananalig lamang sa iyong bugtong na anak na si Jesu Cristo at sa iyong ginawa doon sa cross. Tulad ng pagbibigyan niyo po ng damit kay na Adan at Eva, pinaparanas niyo rin sa amin ang iyong biyaya at ang iyong habag lagi. Kahit na kami ay makasalanan sa kabila ng aming mga pagkukulang, tinutulungan niyo kaming lumago at matutong magtiwala sa iyo, malinis sa lahat ng karumihan ng kasalanan. Salamat po Lord na hindi mo kami iniwan sa kabila ng aming karumihan. And katulad ng pagtawag ninyo kay Adan at Eva sa hardin, patuloy ninyo kaming abutin, linisin at iligtas mula sa kasalanan. Lord, akayin mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, nung lumapit sa iyo, talikuran ng kasalanan at magtiwala sa iyong biyaya. Salamat po Panginoon, Jesus, na namatay ka, muling nabuhay para sa amin. At ito ay nagbigay daan ng buhay para sa buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.